upgrade yun. May matanong ko lang po, ano po masasabi mo sa ating mga kapulisan, especially kay PSM Sir Jerry Tobera? Napaka-cooperative ni Sir Tobera sa mga barangay. Sa bawat request ng barangay ng kanyang responde, immediate. Wala pang ilang minuto, nandiyan na yung mga responder niya. Hindi lang po sa pang-responde, maski sa mga other event, maski sa ugnayan, madali lang siya i-request. Kaya talagang namin siya, bet namin siya na sana hindi na siya mapalitan dito. Kasi napakaganda ng pakikisama niya sa aming mga barangay chairman, sa aming mga barangay officials. Ngayon nalalapit na karawan niya, ano po yung birthday wish niyo po? Siyempre, good health. Sana umaba ang buhay. Siyempre, yung career niya, umangat pa. Siyempre, best wishes talaga. Family niya, talaga kailangan magandang health ng mga family niya. At saka isa pa, career-wise, kailangan makita na umaangat siya. And pansin ko yung mga chairman, mahal na mahal po si Sir Jerry po dito. Kasi ganun din naman siya sa amin. Ay, yung malasakit at pagmamahal niya. Ganun talaga yung malasakit. Hindi po pwede yung pababayaan niya kami na walang ginagawa. Lagi meron siyang tulong sa barangay. Yes. In case of needed. Talaga maski hindi, nagtatanong-tanong kung ano kailangan ng barangay. Nagbibigay rin siya ng tulong. Ang pagbabantay naman po ng ating mga kapulisan, sir, na ngayon ay laging nasa labas nga rin po. Okay, kasi ang pagbabantay naman kasi kasama namin, katuwang namin yan Lahat naman kasi ng barangay kailangan, may responsibility ng barangay chairman. Ganun din, as needed, kung kailangan na umikot ang pulis, kinasamahan naman kami. Ayan. Maraming salamat po, Maraming chairman. salamat po, ma'am. Maraming salamat. Sa district. Inopya ako sa district. Presentable na president. Kagawad, matanong ko lang, ano po masasabi niyo sa ating mga kapulisan ng Dagupan Outpost? Siguro masasabi ko dito sa pamumuno ni Sir Jerry Tobera, tingnan nyo po yung kasipagan at saka masasabing matitinong pulis dahil siguro sa tagal niya rito, mga 4 years na siguro siya, andyan po yung nakakasabay ko sila bilang peace and order ng Barangay 3. Andyan po sila talagang nakapokus sa trabaho nila. Ngayon pong active ang ating mga kapulisan, ano po ang masasabi niyo? Sa panahon ngayon, dahil nga may mga kapulisan tayong nai-involve sa hindi maayos na pangyayari, ito naman po sa kasabay kabuuan ng station to, lalo na po dito sa Dagupan Police Station, Barangay Outpost, Dagupan Outpost, wala tayong makitang mga illegal dito kasi sila halos parang magkakapatid sila rito, kaya wala pong maglakas ng loob na gumawa ng Hindi maganda. Ikakasira ng bawat isa sa kanila. Ganun lang po. Ayan, maraming salamat Kagawad. Anong name mo Kagawad? Ako po si Kagawad Dani Sapico, Barangay 3. Salamat po. Sisimulan po natin ngayon ang pag-desisyon ng saan dito magagaling ang paglilingkod sa tao, lalong-lalo na ang pag-ingat sa kanilang seguridad, sa kapakanan ng katahimikan at kapayapaan at pag-amahin sa lugar nila. Sa ngalan ng Ama, nakalapit ng Espiritu Santo. Awa ang kapayapaan ay sumayin. Manalangin na
balita ng Panginoon ayon kay Isaiah. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi nabumunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nabumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Hindi makapamumunga sa nga hindi nananatili nakakabit sa bunga. Hindi naman hindi kayo makapamumunga, hindi kayo mananatili sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Okay, ano man ginagawa natin, kahit ano, lalong-lalo na yung paglilingkod ng mga pulis para sa kasiguruhan ng mga tao, mahalaga na nakakabit tayo sa Panginoon. Para ano? Para magbunga ano man ang ginagawa natin. At ang bunga na ito ay bunga ng pag-ibig. Alam ko, napakahirap umibig at the same time ipatupad ang batas. Kasi parang pero isa lang naman kailangan natin talaga maging tapat tayo sa anuman tungkulin natin. At ang Diyos ay handa namang magpatawad kung ano man as long as sincere tayo sa ating ginagawa. Ngayon, mabaswasan natin ang lugar na ito upang kalingayin ng Panginoon at sino man pupunta dito at huwag itong pasukin ng anumang mga masasamang elemento na humihikayat sa atin na gumawa ng masama. So inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa mga panalangin ng ating gagawin. Ngayon manalangin tayo at pagpilingin ng pagpapala ng Diyos sa lugar na ito. Manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos upang kanyang pagpalain at pagkalooban ng kapayapaan ang gusaning ito. Naway maligtas sa mga taong nakatira at gagawa dito sa kamay ng demonyo at mga akit ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggit mo kami. Panginoon, dinggit mo kami. Naway tamasay nila makalangit na katiwasayan at kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggit mo kami. Naway makaiwas sila sa panghihinayang sa masamang espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggit mo kami. Naway maging bukas ang pintuan ng presitong ito. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggit mo kami. Naway pabanalin ng Diyos ang kanilang mga gawain at gantimpalaan dito ng sagana. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggit mo kami. Panginoon Jesucristo, yung pinatutos sa mga apostoles, nagpanalangin magkaroon ng kapayapaan ng bawat lugar na kanilang pasunod. Sinasabi namin sa iyo, pabanalin ang presitong ito. Bigyan mo ng masaganang pagpapala at kapayapaan. Naway datnan sila ng kaligtasan, naway makapumuhay sila ng buong linis ng tayo sila kalooban. Natanggapin mo sila ng makapamuhay sa iyong tahanan balang araw. Pinibig namin sa iyo, ikaw na nabubuhay nag-aari, magpakailanman. May bibindisyon na natin ang pintuan nito na kung saan pumapasok at lumalabas ng mga tao na kailangan paglikuran at mga naglilingkod dito. Pinapaalala sa atin ang pintuan at winika ni Jesucristo. Ako ang pintuan. Si Jesucristo ang pintuan ng kaligtasan. Sa pamamagitan niya, tinanggap natin biyaya na galing sa Diyos. Sa Kanya rin pamamagitan tayo makapapasok balang araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Manalangin tayo. O Diyos aming Ama, sa pamamagitan ng pagkakamang tao ng iyong anak na si Jesucristo, binuksan mo sa amin ang pintuan ng langit. Pagpalain mo ang pintuan upang walang bagay na makapilit sana makapasok dito. Matupang ito'y mamalagi bukas sa iyong mga inutusan at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ito'y hiniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Yung di po pintuan din. Yung ano po, pintuan sa grotto po. Grotto. Sa loob na po.
santo at mga santa, mga taong kapiling ng Panginoon Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ang kanilang buhay patutuon ng lahat ng gawaing mabuti ay hindi nalilihim sa mata ng Diyos. Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa taong tapat sa nakikinig sa kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Manalangin tayo, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Pinahintulutan mo kaming lumilok ng mga estatwa at gumuhit ng larawan ng Panginoon Jesucristo ng mahal nila at ng iba pang mga banal na santo upang magpaalala sa amin ng kanilang mga banal na pamumuhay at nang gayon sila'y matularan. Sa iyong kabutihang loob, sinasamo namin pabanalin mo ang altar na ito. Naway ito'y magpaalala sa amin ng iyong presensya sa lahat ng aming gawain. Nawa pagkalooban mo rin ang pag-iingat ng mga tao na dito ay nananahan at mga banal na tubig dito ay paalala sa ating pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon na pinagat natin sa mga. Bendisyonan natin ang lugar na ito na kung saan tumatanggap ng mga tao dito na nangangailangan ng tulong. At dito naglilingkod tayo, tinataya din ang buhay upang makapaglingkod sa iyong bayan. Magkaroon ng seguridad ang lugar na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak at sa magandang halimbawa pinakita ni San Jose ay tinuruan mo kami ng paggawa ay marangal. Pagpalain mo ang lugar na ito. Ang lahat ng mga kagamitan dito, mga taong maglilingkod, gagawa ng kanilang tungkulin alang-alang sa iyong bayan. Ito naway maging lugar na makapag-aaliw sa sinong magtatrabaho rito na kanilang kakayang lumikha na pinagkaloob mo sa amin iyong mga anak. At sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at ulo ng kanilang pawis, makikipagsapalaran upang itaya ang buhay, makapaglingkod lang sa iyo, makamtan nila ang gantimpala ng mga gantimpala. Niling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen. Nawain natin ang Panginoon at mga tao na nagpunto at pagkalangin sa iyo. Dami yung hanggang dito. Kaya, tinanggal. Mga kaibigan, magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang mga pagpapala. Mula ngayon, ang presinto na ito, ang lugar na ito, na kung saan patutupag natin ng batas at paglilingkod sa iyong bayan ay pag-aari ng may kapala. Dahil dito, siya ang magkakalingan nito. Ang nagmamayari ng lugar na ito ay si Jesucristo na naging tao alang-alang sa atin. Namatay sa krus dahil sa ating kasalanan. Nabuhay na maguli sa ikatlong araw at ngayon nasa langit at naghihintay na makapalitong muli upang kumain ng mga buhay at mga patay. Mula ngayon, ang lugar na ito ay natatatakan magpakailanman ng matagpumpay na tanda ng krus na ipangalagaan ng ating Panginoon. Ang kanyang pagmamahal, ang mga pulis, mga maglilingkod dito, mga opisyal at mananahan, tayo rin ang imaluos sa pagtulungan. Ngayon sa pamagitan ng dasal na pinuro sa atin ng ating Panginoon, dasalin natin manapin. Sumasalangit ka. Sambayin niya ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo. Sundin na loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng mga kami sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
Huwag mo kami kayo tuloy sa puso. Bigyan mo kami sa namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At sumainyo ang pagpapala ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon at siya'y pasalamatan. Salamat sa Diyos. Sige po.